Galit na si Alfrancis Chua sa lahat ng mga netizens at Japan B-League players na nagsasabi na delikado na raw ang PBA dahil sa biglang pagtaas ng bilang ng mga Pinoy na naglalaro doon. Bukod pa riyan, nainis din siya sa balita tungkol kay Renz Abando kaya sa interview niya halatang yung mukha ni boss na pipiko na. At sinagot na po niya yan lahat. Inuna muna niya ang balitang sinabi ni Matthew Wright na para sa ilang PBA fans sensitibong topic ito at lalong wag niyang isa publiko dahil may magagalit na ilang PBA officials. Sakto, narinig din at nabasa ng Vice Chairman ng PBA na si Alfrancis Chua. Ayon sa kanya, hindi naman daw siya tutol sa pag-alis ng mga PBA players o mga collegiate players na sana magiging top rookie sa PBA. Sa katunayan, sinusuportahan nga daw ng PBA ang pagdating ng Japan B-League players para maglunsad ng games dito sa arena. Pero ang pinakaayaw niya yung umalis sila pero hindi tumutugon sa kanilang national team duties. Hindi naman daw sa nagmamakaawa siya sa mga to. Pero yun na rin ang nasimula ng mga Japan players at bilang isang Pilipino, responsibilidad nila na i-represent ang bansa hindi dahil kailangan nilang pera, kundi dahil sila ay may dugong Pinoy. Ganun lang daw kasimple. Sa katunayan, kung sila naman daw ay mas stuck sa Japan na wala nang team na kukuha, sa PBA pa rin naman daw sila babagsak dahil naniniwala si Boss Al na hindi naman daw pang forever ang B-League. However, kailangan din daw nilang parusahan ang mga umaalis at hindi nagpapadrop sa PBA bilang pagpapakita sa kanila na ganun nila pinapahalagahan ng mga players sa sariling bansa. Yun nga ay kung matatakot pa sila ngayon. Ang sabi ng mga netizens, mas malaki ang pangarap ng mga B-League players kesa sa matakot sa PBA dahil hindi naman talaga katakot-takot ang PBA ngayon. Actually, kung walang B-League, meron namang KBL or Taiwan League na naghihintay sa kanila depende sa skills at pangangailangan ng isang team. Ayon sa mga netizens, kung totoo na pinapahalagahan ng PBA ang mga players na papasok sa kanila, dapat ngayon pa lang daw lakihan na ang sahod ng mga players dahil ganun din pinapahalagahan ng Japan B-League at KBL ang bawat manlalaro nila. Kaya nga pina-emergency call na ng Philippine Sports Commission ang panawagan sa PBA tungkol sa salary cap dahil Pilipinas na lang talagang madamot sa buong mundo. Kung hindi ito gagawin ng PBA, baka puro na lang mga tira-tira ang may iwan sa kanila at mas lalong mahihirapan silang manguha ng mga quality players na isasabak sa national team. Baka kahit Taiwan, di na natin matatalo niyan. Actually, hindi na dapat magalit si Boss Al sa mga ganitong balita at mas lalong hindi siya dapat magalit sa opinyon ng mga tao. Ang mga PBA fans at Gilas fans, naghahangad lang naman na ikabubuti sa ating national team at sa liga. Baka darating ang panahon na magiging kahiya-hiya na daw ang Philippine team sa mga iba't ibang tournaments niyan. Sa ibang banda, sinabi din ni Matthew Wright na delikado na raw ang PBA at nagbanta pa siya na baka nga lumubog ang liga na dating nilaroan niya. Noong mga huling buwan, bumisita si Matthew Wright para magbigay ng suporta sa Phoenix Film Masters. Sad to say, si Wright ay hindi pa talaga makakabalik sa PBA pero hindi din niya dinidisclose yung possibility ng kanya pagbalik dahil yung rights niya nasa Phoenix pa naman kaya posible pa daw itong mangyari tsaka hindi naman siya sakop ng 3-year ban. At eto pa, mas naiirita pa si Boss Al nung umugaw na naman tong balita na bakit daw pinipigilan ng Gilas na ilagay si Renz sa Gilas lineup. Si Kai Soto nga nakabalik na at tuwang-tuwa sa Gilas practice pero nilinaw ni Coach Tim na baka hindi pa rin siya makakasama sa Gilas lineup pero at least nagpapakita na siya ngayon. Itong sa case naman ni Renz, inuulit-ulit ni Coach Tim yung kanyang sagot sa lahat at ganun din si Renz. Parang walang kamatayang sagutan baga. Ayon sa nila, kung may nakita man daw kayo na nagbalita na pinasok na raw si Renz, hindi daw totoo yon dahil ang totoo si Renz daw ang walang interes. Kaya muli sinabi ni Boss Al na noon pa man hindi sila ang problema kundi ang mga sumasalit sa kanila dahil nanghihingi daw sila ng bayad sa kanilang pagre-represent sa Gilas Pilipinas. May bayad naman daw dapat talaga, yun nga lang hindi ito nakakasatisfy sa iba. Para kay Boss Al, hindi daw sila ang problema kundi ang mga players. Hindi naman daw sila naalarma sa future basketball dahil ang PBA may sariling adaptability daw at pinananatili pa rin ang Pinoy style basketball. So ano masasabi nyo dito mga koys?